worship the Lord. Purihin natin ang Panginoon sa mapagpalang araw na muli niyang ipinagkaloob sa atin. Kaya't halina't pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng mga awit, panalangin, at salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa araw nito. Muli, ako po ang inyong makakasama. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Si Haring David na kilalang malapit sa puso ng Panginoon ay sumulat ng maraming awit na nagpapahayag ng kanyang pagpupuri at pasasalamat at pagsamba sa Panginoon. Ang kanyang puso ay puno ng pagpapasalamat dahil sa lahat ng favor at pagpapalang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At mula sa pusong puno ng pasasalamat, inihayag niya ito sa pagsulat ng mga tula at mga awit,
a song of praise and thanksgiving. Kaya nga po, ang majority ng sumulat ng Book of Psalms na mga awit ay si Haring David. Isa sa kanyang mga awit na isinulat ay mula sa Psalms 145, sa verses 1 to 3 ay kanyang inihayag ang kadakilaan ng Diyos. Ang sabi niya po doon ay ganito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Amen. Sa mga talatang ito po, inihayag ni Haring David na marapat lang na pasalamatan natin ng Diyos dahil sa kanyang kadakilaan. The greatness of God na hindi natin kayang sukatin o lubos na maunawaan. Sabi pa niya, dahil sa kadakilaan ng Diyos, siya ay magpupurit, magpapasalamat sa Diyos every day and forever and ever. Kapag pulubos nating naunawaan ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay, wala na tayong ibang nais gawin kundi magpuri at magpasalamat sa Kanya araw-araw. Sa mga sumusunod na verses po ng chapter 145 naman, ay inihayag ni Haring David na marapat lang na pasalamatan natin ng Diyos dahil sa Kanyang mga kahanga-hangang gawa. He encouraged us to praise and give thanks to the Lord for His wonderful deeds, ang Kanyang mabubuting gawa na nagpapahayag din ng Kanyang mga katangian. Ano ito? His goodness, His kindness, love, and merciful and compassion for all people. Ang sabi pa ni Haring David, itong kahangang-hangang gawa ng Diyos ay dapat ding i-proclaim, ihayag hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Huwag kalimutang ipaalala maging sa mga susunod na henerasyon ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa tao. Passing the praise of God from one generation to another. Mula sa pusong punong-puno ng pasasalamat, inihayag ni Haring David ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng mga awit. Naranasan na po ba natin yung mga time na blessed tayo at dahil puno ng pasasalamat ang ating mga puso, ang gusto na lang natin gawin ay umawit ng thank you Lord at kumanta ng masasayang awit ng pupupuri. At minsan nga habang umaawit tayo ay napapasayaw pa. At pag masaya rin tayo, hindi po ba ayaw nating i-keep lang ito sa ating mga sarili? We can't contain it, kaya gusto nating ipagsabi, i-share sa iba ang dahilan ng kagalakan na ating nadarama. Kaya sa pag-share natin ang ating kagalakan sa ibang tao, lagi nating sinisimulan sa salitang, Praise God! Praise God kasi sa blessing na dumating. Praise God kasi gumaling ako mula sa aking karamdaman. Praise God kasi natapos ko na ang mga problemang pinagdaraanan ko. Praising God is an expression of our gratitude. But of course, gaya ng mga awit, mga kapatid, di ba? Minsan, may mga lyrics talaga na hindi masaya. May mga awit din si Haring David na naglalaman ng kalungkutan, pero puno pa rin ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga panahong hindi okay ang ating buhay, marapat pa rin na purihin natin ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Mga awit na naglalaman ng ating dalangin bilang pagtitiwala at paghugot ng pag-asa sa ating Panginoon. Meron po akong isang lilikhang awit na na-share ko na rin sa isang gawain ng ating simbahan, ng ating district, na ang sabi sa lyrics ay ganito. Pupurihin ka sa awit kahit ako'y napapagal. Pupurihin ka sa awit kahit ako'y nasasaktan. Kahit pagpatak ng luhay walang patid, di pa rin ako titigil na purihin ka. Kahit sa gitna ng anumang sitwasyon ng buhay, alam kong dapat pa rin purihin ng Diyos. Dahil ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig ay laging nananatili at lagi kong mararanasan. Minsan, ang mga awit ay kapahayagan ng ating panalangin, ng pagtitiwala sa Diyos na kapag naririnig natin ay nag-i-encourage sa atin na magpatuloy sa lakbayin ng ating buhay. Nag-i-encourage sa atin na magtiwala sa mabuting kalooban ng Diyos para sa atin. Habang tayo ay umaawit ng papuri sa gitna ng kalungkutan o kabalisahan, binabago ng Lord ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan. Binibigyan niya tayo ng di malirip na kapayapaan
At unti-unti, hindi natin namamalayan, gumagaan na ang ating pakiramdam. Kapatid, ano ba ang awit ng puso mo? Nawa, kung ano man ang kalagayan ng puso mo ngayon, umawit ka lang. Kapag ikaw ay masaya at puno ng pasasalamat, sing a song of praise and thanksgiving. At kapag naman ikaw ay malungkot at balisa, umawit ka lang ng pupuri at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sigurado, magiging okay ka. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord God, kay buti mo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila na marapat ng aming papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tuwina, binibigyan mo, Panginoon, ng awit ang aming mga puso. Sa mga panahong kami ay nagagalak, dahilan sa iyong kabutihan sa amin. We praise you, Panginoon. Salamat po. Sa mga panahong kami din ay malungkot, Panginoon, nilalagyan mo din ng awit ang aming mga puso ng pagtitiwala at pag-asa sa iyo lamang. Panginoon, anumang kalagayan, anumang panahon, turuan mo, Panginoon, na lagi kaming umawit ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Sapagkat, Panginoon, ito ay marapat, Panginoon, na pagsamba namin sa iyo. Salamat sa mga panahong nararanasan namin ang iyong walang hanggang pagpapala. At lalo higit, maraming salamat sa panahong kami ay nasusubok. Sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, mas lalo kaming lumalalim sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat sa mensahe, Panginoon, ni Haring David na kanyang inihayag sa amin sa umagang ito. Patuloy nawa, Panginoon, na sa aming lahat ng gagawin, saan man kami pupunta sa araw na ito, laging merong kagalakan at pagpupuri sa aming mga puso, anumang kalagayan, anumang sitwasyon ng aming kaharapin. Samahan mo po kami, Panginoon, sa araw na ito at sa aming pong panalangin, kasabay ng mga kapatid kong dumudulog sa iyo, panalangin ng kagalingan sa bawat karamdaman. Nakikilala mo sila, Panginoon, alam mo ang kanilang kalagayan. Patuloy mo pong ipatong ang mapagpagaling na kamay mo sa kanilang lupang katawan at maranasan po nila ang biyaya ng kagalingan mula sa iyo. Panalangin ng probisyon sa pangangailangan, panalangin ng wisdom and knowledge, Panginoon, at guidance sa mga kapatid nyo na nangangailangan ito. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang nais naming mapapurihan at pasalamatan sa araw na ito, sa buong maghapon na aming gagawin saan man kami pupunta, Panginoon. Nawa po, mabigyan namin ng ngiti ang iyong mga labi sa tuwinang kami po ay iyong matutunghayan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po muli, mga kapatid, for joining and worshiping with us today. Mga kapatid, lagi nating huwag kalimutang magpasalamat sa ating Panginoon dahil there's always something to be thankful for. Thank you so much po. See you again next Tuesday and every day. And please continue to like and share this video para marami pa po mga kapatid natin ang mabless ng salita ng Diyos sa bawat umagang kay gandang sa Jesus ang ating kasama. Bye!